Hi guys, welcome back. Once again, advice for today is ibigin mo ang iyong kapwa ng buong isip, lakas, at talino. Ganito po yan eh. Kapag iniibig natin yung kapwa natin ng buong isip, lakas, at buong puso, ay tsak na tsak, magiging blessed ka sa mata ng ating Diyos, amang buhay na nasa langit. Ganito po yan eh. Kapag iniibig mo ng kapwa mo, ng buong puso mo, na wala kang pag-iimbot na sa pagdadalawang isip na tulungan to, tsak na tsak, mapapabuti ang kapwa-tao mo, lalong-lalo na ikaw sa mata ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Ganito ho yan eh. Kapag iniibig natin ng buong lakas yung kapwa-tao natin, hindi tayo nagdadalawang isip na, ay, ayoko itong tulungan kasi, to eh, masama to eh, diba? Sabi nga ng ating Diyos ama, kahit masama yung kapwa mo, masama, ibigin mo pa rin. Kumbaga, huwag kang magdalawang isip kahit nasusuklam na sa'yo yung kapwa-tao mo, ibigin mo pa rin. Kasi ganun yung utos na nakasulat sa ating Biblia. Ibigin mo yung kaaway mo, kahit ginagawa ka ng masama o nilulubak ka, ibigin mo pa rin siya, huwag kang magtanim ng galit sa kanya. Mag-share tayo ng love sa kapwa-tao natin, kahit nasusuklam na sila sa atin, ayaw nila sa atin, hayaan mo lang sila. Basta ikaw, ibigin mo lang siya, pakita mo lang siya ng kabutihan, at tulungan mo siya. Kung ayaw niya man tumanggap ng tulong, hayaan mo lang, at least iniibig mo pa rin siya. Huwag mo siyang, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Ipagdasal mo na lang siya na isang araw, magbago siya para sa'yo at sa iba pa niyang mga nagiging kaaway o kagalit. Ganun yun eh. Kumbaga, magdasal ka sa ating Diyos Ama ng buong puso't kaluluwa mo na ang mga may galit sa'yo ay magbago, na para liwanagan ng ating Diyos sa mga kanilang mga pag-iisip at buksan ang kanilang puso sa malinaw na pag-iisip nila at wagas na pagmamahal para sa kapwa-tao nila. Panalangin mo sila na isang araw na magbabago sila ng gano'n, na hindi na sila magagalit sa'yo at sa iba pa nilang mga kaaway. Kasi kapag ikaw maging isang impluwensya sa iyong kapwa, sa iyong kaaway, na kahit nakikita nila, kahit ginagawa ko to ng masama tong tao na to, bakit parang mabuti pa rin sa akin ang binibigay niya. Ganun, isang araw gigising siya na kailangan ko na rin dapat magbago doon sa kaaway ko, na hindi naman pala dapat na awayin ko siya o taniman ko siya ng galit, bagkus ay gantihan ko rin siya ng pagbibigay niya sa akin ng kabutihan. Kasi kapag nakikita ng kapwa mo na may galit sila, pinapakita mo siya ng kabutihan, kahit hate night siya sa'yo, ay magbabago yun sa araw, naliliwanagan yun. Yung lahat ng dadalangin mo sa ating Diyos Ama na baguhin siya, mangyayari yun. Basta maniwala at magtiwala ka lang sa ating Diyos Ama na babaguhin niya yung lahat ng mga kapatid natin na naniniwala na meron tayong Diyos amang buhay na nasa langit, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Huwag kang titigil sa pananalig o pagdadasal sa mga kapwa-tao mo na naliligaw ng landas. Sila kasi mga pinapasok ng demonyo, na kaya gano'n, nagtatanim sila ng galit sa kapwa-tao nila dahil nga pinapasok sila ng masamang demonyo o espiritu sa puso't isipan nila. Kaya sila nakakagawa ng at naliligaw ng landas. Kaya ikaw bilang isang mabuting tao, manalig manampalataya at magdasal ka lang sa ating mahal na Diyos Ama, na pagdasal mo lang lahat may mga galit sa'yo at na kaaway mo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.